Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, May 9, 2025, araw po ng Biyernes ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw ay tatlong katotohanan tungkol sa langit, heaven. At ang paksa naman po natin ay namumula sa Philippians chapter 3 verse 20. Sinasabi po dito, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." Sa Tagalog naman po, para mas lalo po natin maunawaan, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay iniintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. At mapunta naman po tayo sa ating katuroan ngayong araw. Unang-una, heaven is a dwelling place for heavenly beings. Kumbaga, ang heaven po, siya po yung pinaka-home, tahanan. Doon po nagkikita-kita lahat. Doon po yung meeting place ng mga heavenly beings like angels at mga alagad ng ating Panginoon. Sa ikalawa, heaven is our temporary home. Marahil na may misunderstood po natin minsan, nakakala natin langit na yung final home natin, yung resting place natin, but hindi po ganun. Temporary home lang po siya, dahil kapag namatay po tayo, pupunta po muna yung ating kaluluwa, yung spirit natin sa langit, at pagbalik po ng ating Panginoong Jesucristo, babalik po tayo sa earth. Parang yung katawan po natin is sasanib or mag-iisa po ulit sa ating spiritong umakyat sa langit. At kapag nangyari po yun, perfect na po lahat. Heaven is our temporary home only until Jesus Christ came. Sa ikatlo, heaven colonizes earth, our final home. Yun nga, kinocolonize po ng langit or ng heaven ng earth, which is ang ating final home. Ang Diyos po, hindi po niya mawasakin ng langit or neither ang earth. Hindi niya po yan babaguhin, hindi niya po yan papalitan, bagkus papalitan niya po yung mga nandun. Pagagandahin niya, babaguhin niya. Tayo pa rin naman po yun. Kumbaga, sa ating through Jesus Christ, magiging maayos po ang lahat. At para naman po sa ating applications ngayong araw, unang-una, set your mind on the renewed creation. Sa ikalawa, heavenize everything God entrusted you. At ikatlo, offer all your activities as acts of worship. Kaya nga po sa devotion ni Pastor Russell, yung pag-aaral po ng mabuti is one way para i-worship po ng ating Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin at yung pag-aalay po natin, ang ginagawa natin sa Lord is an act of worship. At yun lamang po, at para po tapusin ang ating devotion ngayong araw, tayo po yung manalangin. Lord God, thank you for the promise of heaven. Thank you that one day I will dwell in your presence, free from pain, sin, and sorrow. Help me to fix my eyes not on the temporary struggles of this life, but on the eternal joy that awaits me. Let heaven shape my values, my goals, and my relationships. Teach me to long for you more than for the things of this world. Fill me with hope and endurance as I wait for that glorious day. Until then, help me to live with purpose and joy. In Jesus' name I pray. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.